Bakit po mahirap maabot ni Shiba Inu ang presyong 0.01 o $1 na presyo? Si Shiba Inu ay isa po itong sikat na meme coin at nagbigay po ng pag-asa sa maraming mga crypto investors matapos po nitong magtala ng napakalaking pagtaas na halaga noong mga taong 2020 hanggang 2021 na bull run. Mula po sa maliit na halaga, ang ilan ay nagawang kumita ng milyon sa kanilang puhunan. Subalit sa likod po ng tagumpay na ito ay may mga hamon na tila imposibleng lampasan, tulad po ng inaasam nitong presyo na 0.01 or 1 cent o $1. Kaya sa bidong ito ay ipapaliwanag po natin kung bakit napakahirap maabot ang mga target na ito at ano po ang technical na dahilan at ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy trader or investor ni Shiba Inu. Yan, bago tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Umpisaan po natin sa kung bakit po mahirap maabot ni Shiba Inu ang presyong 1 cent o $1. Ang pangunahing dahilan ay ang circulating supply ni Shiba Inu. Sa kasalukuyan ay meron po itong 584 trillion na mga token na umiikot po sa market. Ito po ang siyang nagpapahirap para kay SHIB na maabot ang mataas na target na presyo. Yan ang kanyang market capitalization. Kung maabot po ni Shiba Inu ang presyong 1 cent, ang market cap po nito ay aabot sa $5.84 trillion. Ang market cap ay ang kabuuang halaga ng isang asset na umiikot sa market. Para mailarawan kung gaano po kalaki ang halagang ito, ang buong crypto market ngayon ay may kabuuang market cap na $3.69 trillion lamang. Ang inaasam na $5.84 trillion ay higit pa po ito sa buong kasalukuyang market, crypto market na tila imposible. Yan. Paano naman ang presyong $1? Yan, kung saan ay isang imposibleng pangarap. Kung sakaling umabot po si Shiba Inu sa presyong $1, ang market cap po nito ay tataas sa $584 trillion. Ayan. 32 times po ito na mas malaki kaysa sa halaga ng ginto. Ang pinakamalaking asset sa buong mundo na nagkakahalaga po ng $17.9 trillion. Ang halagang ito ay lampas pa sa pinagsamang market cap ng nangungunang 20 pinakamalalaking kumpanya sa US na umaabot lamang po sa $26.04 trillion. Kaya simple lamang, wala pang sapat na kapital sa buong mundo upang suportahan ang ganito kalaking halaga. Ayan. Ngayon ay ano po ang posibleng solusyon para maabot ni Shiba Inu ang presyong 1 cent o $1? Ang tanging paraan upang maabot ang mataas na presyong ito ay ang pagbabawas ng supply ni Shiba Inu o ang tinatawag po na token burning. Ang burning ay isang proseso kung saan ang mga crypto token ay tinatanggal mula sa market upang mabawasan ang supply, kung saan maaari pong magdulot ng pagtaas ng presyo kung mataas ang demand. Kaya meron pong ilang mga hakbang na maaring gawin ng Shiba Inu team. Yan, una ay ang regular token burns. Tulad po ng ginagawa ng Binance Coin, si Shiba Inu ay maaari pong magpatupad ng regular na burning events para unti-unti pong mabawasan ang supply. Maliban po rito ay ang community participation. Ang mga SHIB holders ay maaari pong hikayatin na mag-burn ng kanilang tokens bilang suporta sa long-term goal ng project. Ayan, at dagdag pa rito ay ang buyback programs. Ang Shiba Inu development team ay maaari pong bumili ng SHIB mula sa market at sunugin ito para bawasan ang circulating supply. Yan, subalit kahit sa ganitong mga hakbang, kakailanganin ng maraming taon o dekada upang mabawasan ng sapat ang supply para maging realistic ang target na 1 cent o $1. Ngayon ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor ni Shiba Inu? Yan, mahalaga pong maunawaan natin ang tunay na
estado ni Shiba Inu upang maiwasan po natin ang over-expectation o maling pananaw. Kaya meron po tayong apat rito na posibleng maging epekto nito para sa atin. Unang-una ay ang pag-iingat po sa malalaking target price. Kung umaasa po tayong magiging milyonaryo tayo kapag naabot ni Shiba Inu ang 1 cent o $1, maaring hindi po ito mangyari sa maikling panahon o sa kahit sa buong lifetime natin. Kaya mas mabuti pong maging realistic sa ating investment goals. Pangalawa, ay mag-focus po tayo sa ating achievable targets. Imbis na mag-focus po sa 1 cent o $1, maaring mas makatwirang tignan po natin ang mas realistic na price targets tulad po ng 30 digits 1 or 30 digits 3 na mga presyo. Kahit ang mga ito ay maaring magdala ng malaking kita, depende po sa laki ng ating investment. Pangatlo ay alamin po natin ang tokenomics. Ang supply at demand ay mahalaga po itong aspeto ng crypto investments. Ang sobrang taas na supply ni Shiba Inu ay nagdudulot po ito ng malaking hadlang para tumaas ang presyo nito. Kaya mahalaga po ang pag-aaral sa tokenomics ng isang cryptocurrency bago po tayo mag-invest. Pang-apat ay huwag po tayong umasa lamang sa hype. Ang hype ay maaaring magdulot ng maling akala sa mga investor. Mahalaga po ang pagsasaliksik o research at pagiging updated sa mga technical na detalye tulad po ng supply, demand at saka market trends. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Si Shiba Inu ay isang makulay na halimbawa ng potensyal ng crypto bilang isang high risk, high reward investment. Sa kabila ng mga hadlang, mayroon pa rin po itong growth potential, lalo na kung magpapatuloy ang community support at saka token burning initiatives. Subalit, ang pangarap na 1 cent o $1 ay mananatiling malayong posibilidad, maliban kung magbago ng malaki ang dynamics ng global financial market. Para sa mga Pinoy, ang pinakamahalagang leksyon dito ay ang pagiging realistic sa ating mga inaasahan at ang patuloy na pag-aaral tungkol sa mga asset na ating pinapasukan. Tandaan, ang crypto investment ay hindi po ito sugal, kundi isang strategic na hakbang para sa ating financial future. Sa kabuuan, habang si Shiba Inu ay may potensyal pa rin na magbigay ng magandang kita, ang pag-abot po sa presyong 1 cent o $1 ay tila imposibleng mangyari dahil sa laki ng supply nito. Bilang isang Pinoy investor, mag-focus po tayo sa achievable targets, mas mag-research ng mabuti at huwag umasa lamang po sa hype. Ang tagumpay sa crypto ay hindi po nakukuha sa tsamba, kundi sa tamang kaalaman at diskarte. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.